Hello, Leo! Welcome dito sa iyong 4th week of March reading. 22 hanggang 31. Ayan. Maraming salamat sa mga laging nanonood ng mga readings natin. Sa ating mga YouTube channel members and Facebook subscribers. Thank you sa mga nag-like and follow na, nag-subscribe. Sa mga bago, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Meron tayong ongoing promo para sa personal reading services, kaya mag-PM lang kayo dun sa aking Facebook page kung balak ninyong humabol para maka-avail kasi limited slots lang po yun. No, March 22 hanggang ano lang siya, 31. Wow, conclusions are within reach. Malapit nang magkaroon ng kasagutan tong sitwasyon, outcome. Kumbaga malapit nang malaman ano ba talaga, no? Malapit nang magkaalaman. So makukuha mo na yung sagot na kailangan mo bago matapos itong month na ito, Leo. So, mawawala na siguro yung stress mo, mawawala na yung agam-agam mo, kung ano ba talaga yung magiging outcome, malalaman at malalaman mo na yan, malapit na. Balance, spirituality, and practicality. Okay, pwedeng nawawalan na kayo ng time. Pagdating sa spiritual, no? Kalimutan nyo na magdasal, di na kayo nakakapag-church. Sa sobrang busy ninyo siguro, may mga importanteng bagay na kayo na dating ginagawa ninyo, commitment ninyo ngayon hindi nyo na nagagawa, So, kailangan balansihin. Merong oras para sa trabaho, merong oras para sa saya, merong oras para sa debosyon. Kaya importante 'yan. Kailangan mo dito is pagbabalance ng mga gawain mo sa araw-araw at mga commitments mo, Leo. Do not let past hold you back. Ito bang mga nangyari sa past? Ito ba yung nakakasira sa diskarte mo sa ngayon? Ito ba yung nagkukos sa iyo ng alinlangan? So, ayan. Huwag mong hayaang ma-spoil ng past itong present situation mo. Mag-focus ka lang dito sa present. No, huwag mo nang problemahin yung past. Past is past eh. Tapos na yan eh. Ang importante ngayon at saka yung bukas. Pero pinaka-importante is yung ngayon. Dito tayo dapat nagfo-focus. Kasi we are living in the now. Hindi man tayo nabubuhay sa nakaraan. Hindi man tayo nabubuhay pa sa future, no? Hindi pa natin alam kung tayo ay makakapunta ron. Kaya, siguro para ma-lessen yung iyong, ma-lessen yung mga isipin mo, bigyan mo lang ng focus kung ano yung mga pinaka-importante dito sa present situation mo. Kasi nandito ka sa present. Kaya mamumuhay ka sa present. At aasikasuhin mo kung ano yung mga, kung ano yung relevant, kung ano yung meron ngayon, yung importante ngayon, yun yung aasikasuhin mo. Huwag mo na munang problemahin yung bukas, yung future, malayo pa yun, no? At lalong-lalo yung past mo dyan. Sinasabi na huwag mong hayaan na maging slave ka nung past at maapektahan itong present mo. May nagiging blockage kasi yung past na yan eh. Yung attachment mo dyan sa past, nagiging blockage yan dito sa mga sa present mo, instead na may progress, instead na may mga magagandang bagay, nagiging hindrance yung hindi ko alam ano ba nangyari dyan sa past na yan. Bakit ikaw ay napipigilan ng dahil dyan? Nakakasagabal sa mo yan, sa success mo and growth, Leo.
Meron ka ritong 2 of Cups. Uy. Ayan. Oh. Past na naman. Ano ba yan, Leo? May past na naman dito. It's time to move on. Time to move on. Wala na mangyayari dito sa 10 of Swords sa Death card. No, you are resisting change. Yan, maliwanag yung mga cards mo. You have the 10 of Swords, Wheel of Fortune, 6 of Cups, Death card. May mga potential ka na na nai-stunted dahil dito sa past mo. Ito yung napakalaking blockage para doon sa progress and success mo. Growth, development, nai-stunt, no? So, meron ka ritong Scorpio energy, meron ding Taurus or Libra. It could be, related sa romantic relationship in the past. No, kasi meron ka dyang 2 of Cups. Fixated ka doon sa past, Leo. Yun yung, nabubuhay ka sa nakaraan. Kaya wala kang growth, wala kang progress dito. Okay. Umaasa ka dun sa past na hindi mo naman alam kung ano mangyayari, kung may mapapala ka pa ba dyan. No? Tingin ko wala na eh. Yan o, 6 of Pens in reverse. Hindi na yan babalik. Ang nakikita ko dito is a dead end with the 10 of Swords and the Death card. Meron kang matindi yung faith mo dito sa past. Ayan yung Hierophant to. Strong energy ng Taurus. Taurus, okay? Taurus, Scorpio. O baka yun yung person na tinutukoy dito. Wala na. Kung nag-expect ka na may magbabago pa dyan, na maganda, Leo, wala na akong progress na nakikita. Wala nang babalik. Hindi mo na may ibabalik yung nakaraan kahit na anong gawin mo, kahit gustuhin mo. Yan yung sinasabi dito na do not let your past hold you back. Ayan, oh. Ang daming madaming mga swerte, opportunity, magagandang bagay, and potential to grow, to expand, to be happy, and successful. Pero nabablock nitong iyong attachment sa past. So, until na ma-let go mo yan, wala. Para kang, alam mo yon, may napakalaking bato dun sa dadaanan mo. Dahil dyan, nababara niya lahat eh. Nababara niya lahat sa iyo yung magagandang bagay na supposed to be paparating sa iyo. Sagabal yan talaga, Leo. Kaya nga sabi yan, do not let your past hold you back. Mag-focus ka na lang muna dito sa present mo. At isipin mo na may darating pa. Isipin mo na may darating pa. Ay bakit ko nasabing may darating? Ayan yung Death card. Kung meron man nagtatapos dito, ayun ang bagong simula. May araw doon, sumisikat uli. No? Hayaan mo na yung kahapon. Kahapon pa yun eh. May paparating sa yung bukas. Kaya dapat tulog ka na ngayon. No? Kailangan mo rin matulog, Leo. Bang nangyayari, ayaw mo matulog eh. Gising na gising ka dun sa past. Hindi mo na iniisip na dapat ka pang bumangon bukas ng maaga, mga 6:00 ng umaga. Parang tumigil yung mundo mo dun.
Okay, yan yung yan yung pinakamalaking sagabal sa iyo, no? So yan, kung may mga naghihintay dito ng pagbabago, wala. With the ten of Wheel of Fortune in reverse, alat dear. So pwedeng hindi kasi swertihin, pwedeng may mga outcome dito na hindi maganda, hindi magiging successful yung resulta. Ten of Swords in reverse, the Wheel of Fortune in reverse, Six of Pens in reverse. Kung nag-expect ka something to come back, someone or something to come back, walang balik. Walang profit, walang return. Kailangan mong mag-create uli. Ayan na nire-remind sa'yo ng Empress. Gagawa ka na lang uli ng bago, no? Pwede pa naman eh. Kaya nga andyan, no, may bagong bukas dito sa Death card. Kalimutan mo na tong past. Wala na mangyayari. Dead end situation na yan. Okay? Ang main focus mo is the now and mag-create ng panibago. Communication. Pwedeng yan ang problema sa inyo ngayon. Para sa may mga jowa dyan. Importante na sinasabi, mga dapat sabihin kung anong nararamdaman. Hindi ko alam kung iba sa inyo, may mga dapat kayong pag-usapan pero hindi ninyo nagagawa. So, pwedeng may miscommunication, pwedeng hindi kayo nagkakaintindihan, pwedeng kulang sa komunikasyon, no? Ayan. So, pwedeng may communication issue dito sa mga may asawa or jowa dyan. Okay. So, yung iba nagkakaroon kayong trust issues, no? So, yan, pwede pa may problema dito. No? Feeling nyo merong, merong tinatago tong person na to. Hindi niya sinasabi. No, yung, alam mo yun, di ba, sabi nila, yung nahuli na nga, hindi pa umamin. Yun, ganong energy na pipick up ko rito, Leo. Nagkahulihan na nga, hindi pa rin aamin. No? Wala eh. So, parang nawawalan ka na tuloy ng tiwala dito sa person na ito. Nagkakaroon na ng nagkaroon na ng lamat, nagkaroon na ng trust issues. Nahihirapan ka na tuloy maniwala sa mga sinasabi niya. Actually, nag-iisip ka na nga eh, kung yung mga sinasabi ba niya sa'yo in the past, totoo ba pa ba yun? No, nag-iisip ka na ba na sinasabi ba sa'yo to lahat or hindi? Baka may mga tinatago siya. Totoo pa ba tong mga lumalabas sa bibig nito? Yung mga pinapangako nito, totoo pa ba? Ayan, dahil nga, nagkakaroon kayo ng mga issues. Trust issues yung problema. Napakahirap pa naman. Napaka-importante pa naman ng trust sa relationship. Hindi pwedeng mawala yan. Kapag yan ang nawala, nako, malaking problema talaga. So, yan. No, baka naman kailangan nyo lang talaga mag-usap, maglabasan ng mga nararamdaman o sama ng loob, magkatanungan. Pwedeng kasi communication is key lang talaga eh. Baka mamaya nagkakaroon lang din ng misunderstanding dito. Iba talaga yung napag-uusapan, no? Yung problema, lalo na sa mga, yung mag-aasawa, jowa. Tignan na natin yung closing messages para sa iyo. Oy, may mga magical blessings. Whatever you're going through, ayan, kung ano man daw yung pinagdaraanan mo, you're being assisted by magical fairy blessings.
The fairies say you can bless others too. Ganda. Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit? Perhaps one that makes you feel guilty. This fairy says you have the power to overcome temptation. Whatever it's, guys. Ayan, labanan mo daw yung temptation. Kaya mo yan. Kaya mo yan, dear. Merong mga bagay dito na dahil guilty ka, dinidinay mo, no? Limbawa, bawal sa'yo yung ganito. Bawal sa'yo uminom, tas uminom ka pa. Tas gina-justify mo pa yung yung pag-inom mo or yung pagkain mo ng chocolate or kung ano man, pag-shopping mo. Basta meron ditong something about temptation and pwedeng ikaw ay in denial dyan sa mga kasalanan or guilty pleasures na pinaggagawa mo. No? Pero ang maganda dito yung blessings. Magical blessings. Ay, ang ganda. Abundance, tumapat pa siya sa Empress. So, indeed, ikaw ay blessed, no? May mga grasya, abundance na paparating sa iyo itong last week, Leo. Empress card, abundance, and magical blessings. Huwag ka lang maging marupok dito sa temptation. Okay? Take care and God bless, Leo.